is power, there is hope, there is healing, salvation, and redemption in Thy name. We believe in Thee. We trust in Thee, there is Lord. Leading prayer for beloved Honorable Pastor of mercy upon us. Anoint Thy words, O God. Put Thy words in mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pagkinig, hadlang sa aming pangangaral. Stop right now, in the mighty name of Jesus, bless us in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Purihin natin mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang dakilat, banal at mapagpalang pangalan ng ating dakilang Diyos. Pleasant evening po. Minamahal sa inyo pong lahat at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and we give double honor, respect, and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeda, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Love also and respect to the beloved children, grandchildren, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor. At ganoon din po mga minamahal sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, sa buong mundo. Mga minamahal na abot ng programang ito, mga minamahal Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, Zamboanga Outreach. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa patuloy po ninyong pagpatnubay, mga minamahal o subaybay, mga minamahal sa gawain ng Diyos, yung patuloy na panunood sa ating banal na programa, mga minamahal nawa ang biyaya, mga minamahal ng salita ng ating mahal na Panginoon, patuloy pong sumagana sa puso at isip ng bawat isa sa atin, sapagkat ang salita ng Panginoon ang siyang ating kalakasan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito po ang ating gabay, mga minamahal, upang tayo po ay lumakad ng naaayon sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At magandang gabi din po sa lahat ng ating minamahal na mga kapatid, mga OFWs, mga seafarer po nating mga kapatiran na talagang tinitiis ang lungkot na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay para lamang matugunan ang kanilang mga pangailangan, lalo tigit sa lahat ay makatulong po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At ganoon din naman sa ating mga kapatid, mga minamahal sa dako ng Malaysia, mga minamahal, ang Diyos po ang magpala. Salamat sa ating mahal na po last Sunday ay nagkaroon po mga minamahal ko ng Bible study sa dako ng mga minamahal start first Bible study po nila sa dako ng Malaysia. At ito po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po, napatuloy po isinasagawa para po mga minamahal tayo po makapagbukas ng banal na gawain sa dako ng Malaysia, Kuala Lumpur. Ang kanilang address, mga minamahal, AC Hotel by Marriott, Kuala Lumpur, Malaysia. At sila po ay nagdadaos, mga minamahal ko, ng kanilang Bible study mula alas 11, mga minamahal ko, ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At patuloy po tayong manalangin na ito po ay maging tuloy-tuloy na po hanggang ito po ay maging regular na gawain sa dako po, minamahal ko, ng Malaysia. At this coming August 31, mga minamahal, meron po tayong Bible study para sa mga kapatiran po natin na nasa dako ng Switzerland, mga minamahal. This coming August 31, 2025, meron po tayong Bible study doon sa dako ng Anterdorf, 38, Skemitten, Freiburg, 1385. Ito pa ay nasa town ng Bern, Switzerland, mga minamahal. Kaya patuloy po nating mga minamahal bigyan ng pagkakataon para sa mga kapatid po nating malapit po, mga minamahal, sa address na ito. Suportahan po natin ang banal na gawain upang maging bahagi po tayo na mapalawak ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga kapatiran sa dako ng Singapore, mga minamahal, mga kapatid po natin sa dako ng Australia, sa dako ng Perth, Australia, mga minamahal, pagpalain po ang ating mga kapatiran dyan, at maging sa mga kapatid po natin sa mga pananampalataya, minamahal, sa dako ng Sweden, sa dako ng Switzerland, at maging sa dako po, mga minamahal ko, ng Thailand, at maging sa dako ng Taiwan, sa dako ng China, sa dako ng Hong Kong, sa mga kapatid po natin sa dako ng Italy, Milan, Italy, mga minamahal, Malta, Italy, at maging sa dako po, minamahal ko, ng Canada. Amen. Ang Diyos po ang magpala sa ating pinakamamahal Panginoon sa Winnipeg, Canada. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala at maging sa dako ng Calgary, mga minamahal, at ang Diyos po ang magpanalangin sa ilan po nating mga kapatiran
na patuloy pong mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon at patuloy pong ginagamit ng ating dakilang Diyos. Nawa, lahat tayo masumpungan na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon sa araw ng pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nawalhatiin po ang dakilat mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa oras na ito, mga minamahal, hindi po natin sayangin ang sandali. Hindi po natin sayangin ang pagkakataon na habang tayo po ay malayang malaya pa na nakapangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ay samantalahin po natin ang pagkakataong ito. Ating pong ihanda ang ating mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin. And let's talk about the topic holiness in every aspect of our living. Kabanalan, mga minamahal, sa bawat aspeto ng ating mga pamumuhay. Sapagkat habang tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, minamahal, ay napakahalaga na tayo po ay mamuhay ng may kabanalan upang tayo po ay kahabagan ng Diyos, upang tayo po ay kalugdan ng mahal na Panginoon, upang tayo po, mga minamahal, ay patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat kapag tayo po ay mamuhay at sa bawat aspeto ng ating pamumuhay ay mamuhay tayo ng may kabanalan, mga minamahal, ang kapangyarihan at ang paglalangis ng ating Panginoon ay sa atin, mga minamahal. Yan na po ang sinasabi ng Biblia. Ang pangako ng Panginoon ay magaganap sa buhay natin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, na kahit tayo po'y lumakad man sa apoy, ay hindi tayo masusunog. Lumakad man tayo sa lalim ng dagat, ay hindi tayo malulunod. Sabi ng Biblia, mabubugal ang 1,000 sa ating harapan, 10,000 sa ating mga tagiliran. Ngunit tayong mga anak ng Diyos ay mananatiling nakatayong matatag, pagkat ang pag-iingat ng ating Panginoon ay sa atin magpakailan-kailan pa man. Bakit po? Lumalakad tayong banal sa bawat aspeto ng ating mga pamumuhay. Basahin po natin ang Biblia from the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 5. Ito po ang isa sa mga dahilan bakit natin kailangan lumakad ng may kabanalan, dahil ang tumawag sa atin ay banal, kaya't nararapat din na tayo po'y lumakad ng mayroong kabanalan. Basahin natin ang Biblia. Aklat ng unang Tesalonica, ang kabanatay 4, ang talata ay 7. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikararumi, kundi sa pagpapakabanal. This is the reason why the Lord chose us. He called us, sabi ng Biblia, tayo po'y hinango mula sa lusak ng kasalanan patungo sa kanyang katwiran, mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilas na kaliwanagan. Sabi ng Biblia, tayo ay tinawag, tayo ay pinili, tayo ay hinirang ng ating mahal na Panginoon. Take note, hindi ikaw ang pumili, mga minamahal sa Diyos, hindi ikaw ang pumili sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang pumili sa iyo. Dahil Panginoon ang pumili sa iyo, mga minamahal, isang napakalaking pribilehiyo, isang napakalaking oportunidad na tayo po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Milyon-milyon, bilyon-bilyong tao sa ibabaw ng lupa. 7.8 billion people around the globe. Pero sa dinami-dami ng tao na yon, na halos hindi mabilang, mga minamahal, isa ka na pinili ng ating mahal na Panginoon. At isang nakakamangha-manghang pagtawag ng ating dakilang Diyos. Isang kamangha-manghang pagpili ng ating mahal na Panginoon. Just imagine, before the foundation of the world, the Lord chose us. Before the foundation of the world, the Lord, mga minamahal, choose you. Bago po itinatag ang pundasyon ng sanlibutan, tayo po itinawag na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay isang dakilang pagkatawag. Ang pagkahirang sa atin ng Panginoon ay isang dakilang pagkahirang. Ang pagkapili sa atin ng Panginoon ay isang dakilang pagkapili, sapagkat sabi ng Biblia, tayo po'y tinawag hindi sa ikararumi, bagkus tayo'y tinawag para sa pagpapakabanal, mga minamahal, sapagkat alam ng ating pinakamamahal na Panginoon na tanging banal, tanging malinis, tanging matuwid, tanging kaaya-aya, tanging dalisay at pawang walang kapintasan lamang ang makakasama ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Kaya tayo po'y hinihikayat ng ating mahal na Panginoon na talikuran ng kasalanan, hinihikayat tayo ng Diyos na talikuran ng kalikuan, hinihikayat tayo ng ating mahal na Panginoon
na talikuran ang lahat ng mga katampalasanan, mga minamahal, at tayo po'y lumakad ng may pagpapakabanal sa harapan ng ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo tinawag ng Diyos hindi sa ikararumi, kundi tayo po'y tinawag ng Panginoon para sa pagpapakabanal. Following verse, 1 Peter chapter 1 verse 15. Kindly po. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. So, mga minamahal, maliwanag po sa sikat ng araw nang tumawag sa iyo ay Diyos na banal. Siya ang pumili, siya ang tumawag, siya ang humirang sa iyo. Ngunit yamang banal ang tumawag sa inyo, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamuhay. In all manners of conversation, mga minamahal. Tayo po'y mamuhay, mga minamahal, ng may kabanalan. Sabi ng Biblia ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. So, makita mo mga minamahal, yung observation ng Panginoon regarding po mga minamahal sa word na holiness, ito po ay not only once, mga minamahal, this is lifetime observation ng ating pinakamamahal na Panginoon sa iyo, sa akin, sa lahat ng kanyang mga creation, mga minamahal. Tinitingnan ng ating mahal na Panginoon mula sa langit patungo sa lupa. Tinitingnan ng Panginoon kung paano tayo, bawat isa sa atin, mga minamahal, namumuhay sa ibabaw ng mundong ito. Mga minamahal, kung tayo ba'y namumuhay sa karumihan, tinitingnan ng Panginoon, inobserbahan ng Diyos. Kung tayo ba'y namumuhay sa katampalasanan, tayo ba'y namumuhay, mga minamahal ko, sa kalikuan, o tayo ba'y namumuhay ng mayroong kabanalan? Namumuhay ba tayong matuwid? Namumuhay ba tayong kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon? Mga minamahal, inoobserbahan ng ating dakilang Diyos ang bawat pamumuhay ng bawat isa sa atin. Ngunit ang nais ng Panginoon ay mamuhay tayong may kabanalan sa harapan ng tao at lalo tigit sa kanyang banal na harapan. At ang sabi rito, mga minamahal, we are called by God to live a holy life, not ungodly life. Tayo po ay tinawag ng Panginoon upang mamuhay ng may kabanalan, hindi sa pamumuhay sa karumihan, mga minamahal. At ang sabi nito, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Tayo po'y tinawag ng Panginoon, hindi sa karumihan, kundi, mga minamahal ko, sa kabanalan. Ang pangalawa, Galatians chapter 5 verse 19 and 21, ang sabi rito, if we continue living in sin, kapag tayo po ay magpatuloy, mga minamahal, hanggang sa ating kamatayan, magpatuloy tayo sa kasalanan. Magpatuloy tayo, mga minamahal ko, sa paglabag sa kalooban ng Panginoon, sapagkat sa panahon natin ngayon, mga minamahal, napakaraming mga tao ang suwail sa kalooban ng Diyos. Napakaraming mga taong nagpapasasa sa kasalanan. Napakaraming tao, mga minamahal, ang walang takot sa kanilang puso, mga minamahal ko, sa paglabag sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na pong takot sa kanilang puso, mga minamahal ko, ang paggawa ng kasalanan. They are continue living in sin. Ang sabi nito, if we continue living in sin, we are not belong in God's kingdom. Ito po, mga minamahal ko, ang mga minamahal, pinapahayag ng banal na Biblia, sapagkat ang karapat dapat lamang po na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang at makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga tao lamang na namumuhay ng kabanalan, yung mga tao lamang na nag-iingat na hindi magkasala, yung mga tao lamang na gumaganap ng buong puso sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit yung mga tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan, patuloy na pumapatay, patuloy na nangangalunya, patuloy na nakikiapid, patuloy na lalamang, patuloy na nandadaya sa kanilang mga kapwa, mga tao, mga minamahal, na pumapatay ng kanilang kapwa-tao, mga tao na mga minamahal ng aapi, ng lalamang. Ito yung mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sabi dito ng ating pinag-aaralan, doing this such things shall not inherit the kingdom of God. Yung mga ganitong mga gawain, mga minamahal, ay tiyak na bagay na hindi po sila magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. So ibig sabihin, ang lugar na ilinaan ng ating mahal na Panginoon para sa mga taong patuloy na nagkakasala,
lugar na ilinaan ng mahal na Panginoon para sa mga taong mga minamahal, patuloy na lumalabag sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang kanilang gantimpala, ang kanilang patutunguhan ay init ng apoy ng impyerno kung saan nandoon ang matinding kaparusahan. At ang sabi pa ng ating pinag-aaralan, mararanasan doon, mga minamahal, yung eternal damnation, mga minamahal. Walang katapusan. That is everlasting torture, everlasting agony, everlasting suffering. Yung mararanasan ng tao kapag ang kaluluwa mo ay itapon sa init ng apoy ng impyerno. Kaya napakahalagang tao na tumalikod sa kasalanan before, mga minamahal, dumating yung araw ng kanyang kamatayan. Because that is unpredictable. Hindi po natin alam kung kailan po, mga minamahal, darating ang araw ng kamatayan. That is, mga God's appointed time. Mga minamahal, yung kamatayan sa buhay ng isang tao. There is time to be born and time to die. Meron pong araw ng kapanganakan, meron pong araw ng tinatawag na kamatayan. At ang araw ng kamatayan na yan, no one knows, mga minamahal, kung kailan ito magaganap. Even me, even you, kahit ni isa sa atin, walang nakakaalam kung kailan darating ang kamatayan sa bawat isa sa atin. That's why tayo po ay, mga minamahal, pinipersa ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay itinutulak ng Diyos na talikuran ng kasalanan, dahil kapag ikaw ay mamatay na makasalanan, mga minatiyak na bagay na ngayong kaluluwa ay itatapon sa init ng apoy ng impyerno. At ang apoy ng impyerno, nandoon, mga minamahal, ang uod na hindi namamatay. Fire never quench, worm dieth not. Uod na hindi namamatay, apoy na hindi namamatay. Doon mo mararanasan ang walang katapusang kaparusahan kung hindi ka tatalikod sa pagkakasala, mga minamahal. Dahil kahit sa ating panahon ngayon, maraming mananampalataya, mga minamahal, na kahit sila po'y mananampalataya na, pero mga minamahal, meron pong mga itinatagong kasalanan. Meron pong kasalanan na, mga minamahal, hindi pa po napagsisisihan. Napakahalaga ng pagsisisi ng ating mga kasalanan. Dahil paano natin masumpungan ang kapatawaran kung hindi tayo lalapit sa Panginoon ng may pagsisisi? Dahil doon po, yun po ang first step, mga minamahal, yung pagsisisi ng ating mga kasalanan. Pagtalikod, pagsisisi sa ating mga kasalanan, at doon pa lamang natin masumpungan ang kapatawaran ng ating kasalanan. Galatians chapter 5, verse 19 and 21. Sa verse 19, basahin natin, at hayag ang mga gawa ng laman. Ito po yung mga gawa ng laman. If you are living in lust of the flesh, dito po mahayag ang gawa ng laman. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa mga kutuid bagay, ang mga ito, pakikiyapid. Yung mga minamahal, ikaw ay nag-aasawa, naghahanap ng ibang babae, kahit ikaw ay may asawa na, that's word, pakikiyapid, karumihan, lahat ng uri ng karumihan, lahat ng mga minamahal, paglabag sa kalooban ng mahal na Panginoon, paggawa ng kasalanan, yan ay karumihan sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kalibugan, in verse 20, sabi ng Biblia, mga following verse, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito ay gawa sa laman, gawa ng laman, pangkukulam, mga pagtataniman ng mga pagtatalo na andyan, mga minamahal. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ikaw ay isang mangkukulam, nagtatanim ka ng pagtatalo, nagtatanim ka ng panibugo, may pagkakaalitan, may pagkakampi-kampi, may pagkakabahagi, mga hidwaang pananampalataya. In verse 21, mga kapanghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipinapaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, ng mga nagsisigawa ng gayong mga bagay, ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi po kami ang humahatol sa inyo para sa ating minamahal na mga tagapakinig na hindi pa po naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Biblia ang nagsasabi. Biblia ang naghahayag na hindi po tayo magsisipagmana
ng kaharian ng langit kapag tayo po, mga minamahal ko, ay gumagawa ng kalayawan. Amen? Tayo po ay naglalasing. At ang sabi rito, mga minamahal, ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa Galacia na itong lahat na mga nagsisigawa ng mga bagay nito ay hindi magsisipagmana ng buhay ng walang hanggan. Balik tayo sa verse 20. Ano pong sinabi ng Biblia? Yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, itong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, wala silang puwang sa kaharian ng langit. Mga mangkukulam, wala silang lugar sa kaharian ng langit. Yung mga taong nagtataniman ng pagtatalo-talo, mga minamahal, hindi po sila, mga minamahal, katanggap-tanggap sa kaharian ng langit. Mga mapanibugho, merong mga pagkakaalitan, mga taong lumalakad sa pagkakampi-kampi, mga pagkakababahagi, maging hidwaan sa pananampalataya, itong mahilig sa debate sa pananampalataya, mga minamahal, wala po silang puwang sa kaharian ng langit. At following verse, ang sabi rito, Ephesians chapter 5, verse 20, basahin natin ang Biblia, ang kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpag-unang ipinapaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo ng mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit. Efeso Kapitulo 5, versikulo 5. Ang sabi rito, unclean person, nor covetous man, nor idolater inherit not God's kingdom. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, talagang hindi nawawala yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga minamahal. Yung mga taong sumasamba sa mga inanyuang larawan, linilok ng kamay ng tao na sinasamba ng mga tao sa ating panahon ngayon, wala po silang puwang sa kaharian ng langit. Ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo na ating Diyos. Yan po'y punto por punto, mga minamahal, without any controversy. Wala na po tayong dapat pagtalunan, mga minamahal. Hayag po ang sinasabi ng Biblia ng sino mang nakikiapid, o sino mang mahalay, o sino mang masakim, o sino mang nagsasamba sa mga Diyos-Diyosa, o sino mang walang, mga minamahal, o ang lahat ng ito'y walang mamanahin sa kaharian ni Kristo. Amen? So, mga minamahal, nakakatakot, nakakalungkot. Kung tayo po'y isa sa mga namumuhay, mga minamahal, sa ganitong uri ng pamumuhay, ito po'y marumi sa paningin ng Panginoon. Ito po ay karumal-dumal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Kaya tayo po ay nais ng ating mahal na Panginoon na ihiwalay natin ang ating mga sarili, mga minamahal ko, sa mga gawain ng pita ng laman na ito, sapagkat ito po hindi kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. In Revelation chapter 21 verse 8, basahin natin ang Biblia. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, doon sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Doon po ibubulid ang mga taong, mga minamahal, patuloy na mamumuhay sa kasalanan. Mga taong, mga minamahal, ang kanilang puso, mga minamahal, ay hiwalay sa Diyos. Mga tao ng ang kanilang isip, mga minamahal ko, ay punong-puno ng kahilayan. Kaya tayo po ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat lubos nating naunawaan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay nagpapaalala sa ating minamahal na mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa lahat ng ating mga mahal sa buhay, mga minamahal, na tayo po ay palaging nananalangin. Nag-aalay tayo ng mahabang araw ng mga pag-aayuno, and every time na tayo po ay nagpipray,
isinasama natin sila sa prayer na ang Diyos mismo ang gumawa ng himalang kapamaraanan na sila'y makalapit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon habang may oras pa, habang may panahon pa, habang bukas pa ang pintuan ng langit, sila'y makalapit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sila'y ating inaaniyahan dumalo sa mga Bible study na ating isinasagawa. Inaaniyahan natin silang dumalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y may krusada, sila'y ating inaaniyahan sa ating pong mga miracle hour, maging sa mga live streaming natin, isinishare natin sa kanila, ipinopost natin, mga minamahal ko, yung ganitong uri ng mga gawain upang maging daan ito na sila'y maakay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sapagkat ayaw natin silang mapahamak kung sila'y namumuhay, mga minamahal, katulad ng mga taong hindi mananampalataya. Ang kanilang buhay ay tuloy na kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Sila'y mamamatay tao, yung mga taong nagtatanim ng galit sa kanilang kapwa, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, ang pagtatanim ng galit sa ating kapwa ay katulad ng isang pagpatay ng tao. Mga mapakiapid, manggagaway, magsampa sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng ito'y hindi mga minamahal makakapasok sa kaharian ng langit. Ang lahat ng ito'y nakaatang sa kanila ang walang katapusang kaparusahan ay inihanda ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya minsan kailangan nating usisain ang ating mga sarili. Minsan ay dapat nating suriin ang ating mga sarili. Minsan sinasabi natin, hindi naman ako mananambana sa mga Diyos-Diyosan. Alam po ninyo, mga minamahal, kung sino ang higit nating pinapahalagan, yun ang Diyos sa ating puso, mga minamahal. Kung mahalaga sa iyo ang Panginoon higit sa anumang bagay, siya ang Diyos mo. Pero kung mahalaga sa iyong trabaho kaysa sa Diyos, ang Diyos mo ay ang iyong trabaho. Kung mahalaga sa iyo ang iyong profesyon, ang Diyos mo ang iyong profesyon. Kung mahalaga sa iyo ang iyong kayamanan, mga minamahal, yun ang Diyos mo. Pero kung ang mahalaga sa iyo ay ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, na may lalang ng bagay, lahat ng bagay, siya ang Diyos mo. Wala ka nang altar, mga minamahal, sa bahay. Wala ka nang Diyos-Diyosan sa bahay. Ngunit ang priority mo ay ang trabaho mo, ang priority mo ay ang negosyo mo kaysa sa Diyos. Ang priority mo ay ang paghahanap ng pera kaysa sa Diyos. Ang priority mo, mga minamahal, ay material na bagay kaysa sa paglingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang magiging Diyos mo. So ibig sabihin, sumasamba ka pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng mga sinungaling, mga minamahal, sumasaksi sa kasinungalingan, ito po hindi kalugod-lugod sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay nagsusumikap na may pangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, hindi lamang po dito sa ating bansa, maging sa ibayong dagat, mga minamahal, sa lahat ng sulok ng mundo, sa buong daigdig. May pangaral natin ng dakilat banal na ebanghelyo alang-alang sa ikaliligtas ng ating minamahal na mga kababayan, mga minamahal, na habang hindi pa po nagugunaw ang mundo, habang hindi pa po dumarating ang pagkawasak ng lupa, habang hindi pa po dumarating, mga minamahal, ang pagbuhos ng matinding galit ng Panginoon, at habang sila'y may pagkakataon pa, naway maakay natin sila sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat ayaw natin na tayo lang ang makapasok ng langit, sapagkat naunawaan natin ang langit ay hindi lamang po para sa atin, mga minamahal. Ang langit ay hindi lamang po para sa iyo. Ang langit ay hindi lamang para sa akin. Ang langit ay para sa lahat, mga minamahal. Kaya tayo po'y nangaral, namumuhay tayo ng may kabanalan. Ang mga patutuo natin ay iniingatan natin upang makita nila, mga minamahal, ang liwanag ni Kristo sa buhay ng bawat isa sa atin. Lumalakad tayo ng may kabanalan dahil ang Diyos ay banal. Sabi ng Biblia, be holy for I am holy. Maging banal kayo. Dahil ako'y banal, kayo aking tinawag sa kabanalan, hindi sa karumihan. Dahil kapag makita ng maraming tao na ikaw ay lumalakad ng may kabanalan, namumuhay ka ng makadiyos, mga minamahal, makikita nila si Kristo sa buhay mo. At darating ang araw, kapag makita nila ang liwanag ni Kristo sa buhay mo, luluwalhatiin nila ang ating Ama na nandoon sa langit. Sabi ng banal na Biblia, if my name lifted up, I will draw all men unto me. Kapag itaas natin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kaya't sa ina nating mga kapatiran na
taglay ang kayamanan, sila po ay mayayaman, pinagpala sa pinansyal ng mga bagay. Mga minamahal, itulong po ninyo yan sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mag-sponsor kayo sa mga krusada, mag-sponsor kayo sa mga Bible study, mag-sponsor kayo mga minamahal kagaya ng ganitong unang mga programa sa ating Miracle Hour upang magamit mga minamahal ang inyong mga resources, magamit ng Panginoon ang mga pinansyal o kapasidad na nasa inyo, mga minamahal, sa pangaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, malapit na po ang panahon. Sabi ng Biblia, redeeming the time because time is evil. Ating pong samantalahin ang panahon sapagkat ang panahon ay totoong masama na po sa ating panahon ngayon. May nabalitaan ako't nakita, mga minamahal ko sa FB, isang anak pinatay ang kanyang sariling ina, mga minamahal. Imagine, mga minamahal, talagang karimari-marim na po ang panahon natin ngayon. Talagang kasuklam-suklam na po ang panahon natin ngayon. Talagang mapanganib na po ang panahon natin. Just imagine, sarili mong ina, mga minamahal, sariling anak, pinakain ng kanyang ina, binuhay ng kanyang ina, inalagaan ng kanyang ina. Mga minamahal, sarili mong anak, papatay sa'yo. Talagang napakasama na po ng mundong ito na kahit po anong gawin na kasalanan ng ating mga magulang, huwag po nating gagawin yan, mga minamahal, sapagkat sabi ng Biblia, ang pangako ng ating mahal na Panginoon, honor thy mother and thy father that your life may belong. Mga minamahal, galangin mo yung ama, galangin mo yung ina, upang ang buhay mo, minamahal ko, ay humaba. Tayo po ituloy-tuloy na pagbasa. Basahin po natin ang Biblia. Aklat po ng Book of Revelation 21 verse 8. Ang sabi ng Biblia, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya. Amen? O ituloy po natin ang pagbasa. Romans chapter 2 verse 8 to 10. Last verse na po ito, mga minamahal. Datapwat ang sa mga palaway at mga hindi nagsisitalima sa kalooban ng Diyos. Pakinggan po natin ito, mga minamahal. Datapot ang sa mga palaaway, yung mahilig sa away ba? Na konting problema lang, makikipag-away, makikipagpatayan, mga minamahal. Tingnan mo, sa panahon natin ngayon, gitgitan sa highway, nagkakagitgitan lang ng konti, away na, barilan na, suntukan na, mga minamahal. Yan ang tao ngayon, masyadong, mga minamahal, mainit ang ulo. Ayaw nagpapatalo, ayaw nagpapapi, ayaw nagpapalamang. Yan na po ang ugali ng mga tao sa ating panahon ngayon. Kaya mga minamahal, nariyan yung patayan sa iba't ibang dako. Datapot ang sa mga palaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, hindi bagkus, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuutan ng Diyos ang nakalaan para sa kanila. Doon sa mga taong hindi nagsisitalima sa katotohanan, maliwanag na maliwanag ang sinabi ng Biblia, kaya't kahabag-habag yung ating mga mahal sa buhay na hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaawa-awa yung ating mga magulang, mga kapatid natin na hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kaibigan natin, yung ating mga loved ones, mga tao na malalapit sa atin, mapapahamak silang mga minamahal sapagkat ang nakaatang sa kanila ay init ng apoy ng impyerno, kaparusahan. Ang nakaatang sa kanila, kagalitan ng Diyos, kapuutan ng Diyos sa mga taong hindi nagsisitalima, mga minamahal sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan, ang nakaatang sa kanila, galit, mga minamahal ko, at puot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iyan po ang inihanda ng ating mahal na Panginoon sa mga taong hindi naglilingkod sa Kanya. Following verse 9. Kapighatian, sabi ng Biblia, kagalitan, kapuutan, kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama. Walang exempted, maging sa mga Hudyo unang-una at gayon din naman sa Griego. Kahit Pilipino ka, Amerikano ka, anumang uring lahi ka, mga minamahal, darating ang hatol ng ating mahal na Panginoon kapag hindi ka tumalima sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Basahin natin sa English version, Romans chapter 2 verse 8. Mga minamahal, ang Biblia ang basahin natin, mga minamahal, in order to understand po sa ilan po nating mga kababayan, mga minamahal, nanonood ng ating banal na programa. Roma Kapitulo 2, versikulo 8.
in English version. But unto them that are continuous and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath, mga minamahal, yung prepare ng ating mahal na Panginoon sa kanila. In verse 9, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil. Tribulation and anguish, kahirapan, kapighatian, mga minamahal, sa bawat kaluluwa na gumagawa ng kasamaan, of the Jew first and also of the Gentiles. In verse 10, ito po yung pangako ng Panginoon sa gaganap sa kanyang kalooban. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first and also to the Gentiles, mga minamahal, to the Gentiles. So makita mo, mga minamahal, gantimpala ang linaan ng ating mahal na Panginoon. Sa Tagalog version ng verse 10, basahin natin ang Biblia, mga minamahal. Datapot kaluwalhatian at karangalan, kaluwalhatian ang mararanasan ng tapat na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sa ating panahon ngayon, mga minamahal, oo, may pagsubok, oo, may kahirapan, oo, may suliranin, mga minamahal. Dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng kapighatian, mga minamahal. Ramdam po natin na hindi biro ang pagpasok ng langit, ngunit kapag tayo po ay manatiling inayakap ang katwiran ng kabanalan, ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, kaluwalhatian, sabi ng Biblia, karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin, kapag gumagawa tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, gantimpala ang nakalaan para sa ating lahat. Kaya huwag tayo pong maghimagod, mga minamahal, gumawa ng mabuti. Huwag tayong maghimagod, tumalima sa kalooban ng mahal na Panginoon, because in the right season, tayo po, mga minamahal ko, ay ani. Hihabol po natin ang last verse po, mga minamahal, Galatians chapter 6, verse 9. Aklat po ng Galatia. Huling talata na po, ang kabanata ay 6. Ang talata po, mga minamahal ko, ay talatang 9. Huwag tayong magpagod sa paggawa ng mabuti. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay mapanghikayat na salita na sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa Galacia. Bakit po nakikita ni Apostol Pablo ng ating mga kapatid sa Galacia ay pinanghihinaan na ng loob. Sila po ay nanghihina na po sa paglilingkod. Sila ay nanlulumo na po sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Siguro, naramdaman na rin maraming discouragement sa buhay, maraming hardship, maraming mga minamahal ko disappointment sa paglilingkod, dahil ganyan po talaga ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon para dumanas lamang ng pagpapala, kundi makaranas din ng kapighatian dahil kay Kristo. So huwag tayong magtaka kung tayo po'y nakaranas ng iba't ibang uring mga pagsubok, dahil mga minamahal, ang layunin ng ating mahal na Panginoon ay papagtibayin at patatagin ang ating mga pananampalataya. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa Galacia, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, mga minamahal. Kung anong alam nating mabuti, mga minamahal, kaaya-aya, kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon, patuloy lamang tayong gumawa, mga minamahal. Sapagkat bakit? Sabi ng Biblia, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Kung hindi tayo manghihimagod, mga minamahal, tayo ay aani sa tamang panahon na itinalaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, since year 1975, mga minamahal, dumating yung year 1980, hindi pa po pinagpala ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero pag sipol na po ng year 1990, year 2000, hanggang sa ating panahon ngayon, nakita po natin ang bunga ng mga pagpapagal, bunga ng mga sakripisyo, bunga ng pagluhod, bunga ng pagluha, bunga ng pag-iyak, bunga, mga minamahal, ng pagpapagal ng ating kagalang-galang na pastors. Tayo na po ang umaani ngayon. Tayo na po ang tumatamasa ng mga pagpapala ngayon. Kaya makita mo, kung walang pastor ang nagbuwis ng kanyang buhay, walang pastor ang nagsakripisyo sa ministeryo nito, walang himala na ating pag-uusapan, mga minamahal, na gawa ng ating kamanghamahang Diyos. Kaya ang sabi ng banal na Biblia, huwag tayong magpagod, patuloy na paggawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo
manghihimagod. So patuloy na gumawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon upang ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa ating mga buhay. Sa mga oras na ito, tayo pong lahat, mga minamahal ko, lumapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ilapit po natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos, mga minamahal, at patuloy nating ingatan ang ating mga sarili na tayo po'y manatiling lumakad sa katuwiran ng ating mahal na Panginoon na may kalakip na kabanalan sa pagtalima sa kanyang kautusan. Kaya sa mga oras na ito, ipikit po natin ang ating mga mata. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Sumunod po kayo sa aking panalangin at sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Isus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at Panginoon ng aking buhay. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay kasama ng aking buong sabahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin, minamahal, para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Patuloy naming dalangin na kahabagan mo ang aming mga kababayan. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka. Ilapit mo sila sa paglilingkod sa iyo sa malang kapamaraanan. Habang may oras pa, habang may panahon pa, ang aming pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak, mahal na Panginoon, sila'y makapaglingkod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, isulat mo ang pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purin at luwalatin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo para po sa ating mga minamahal, apat na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Mga minamahal, napakahalaga ng pananampalataya. Ito'y nagmumula sa ating pagkinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Kapag ikaw ay palaging dumalo, makinig ng salita ng Panginoon, magkaroon ka ng pananampalataya. Ang pananampalataya mo ay lalago at yun ang kailangan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ang pangalawa ay pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Pagsisising mula sa ating mga puso, hindi lamang mula sa ating mga labi. Ang pangatlo ay bautismo sa magitan ng tubig sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal, ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Sa mga oras na ito, tayo pumanalangin para po sa ating mga personal na mga pangangailangan. Huwag po tayong mahiya, humingi sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, humingi tayo at tayo bibigyan, tayo po'y kumutok at tayo po ay bubuksan. Maghanap po tayo, tayo po'y makasumpong. Lumapit po tayo sa oras na ito sa ating mahal na Panginoon. Ano po ang ating mga desire or mga longing ng ating mga puso, mga kahilingan natin, ilapit natin sa banal na harapan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Amang banal Diyos na dakil at mapagpala sa mga oras nito, iunat mo po yung mapagpalang kamay, mahal na po, bigyan ng katugunan ang aming mga panalangin, hindi pa po ibinubuka ng aming mga labi, ay alam mo na, mahal na Panginoon, ang aming mga pangailangan, Lord. Sige po namin inaasa, tinitiwala ang lahat ng bagay, kalutasan ng mga problema, katugunan ng mga panalangin, aming mga pangangailangan material, pangangailangan naming pinansyal, lalo tigit sa spiritual naming pangangailangan, kalakasan, katatagan, pananampalataya, kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso, ang siyang pagningasib mo sa aming paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo kami sa lahat ng bagay, so ng panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na pangluwalhati ng dakilat banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Minamahal, tayo po idadako sa ating mga siling, sa ating pong panalangin para sa ating mga karamdaman. Kayo mga karamdaman, ipatong po ninyo inyong kamay sa inyong ulo, kabilang kamay sa gadget, screen ng ating mga gadget, inyong mga gadget, cellphone or laptop. Ipatong po ninyo inyong kabilang kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at sumabay po kayo sa aking mga panalangin. Mga karamdaman sa pangalan ni Jesus ay gagaling. Mga problema ay manulutas sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Leading prayer for beloved honorable pastor. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, the effectual fervent prayer of a righteous man is availeth much. Ang mainit, maningas na panalangin ng taong matuwid ay totoong kapakipakinabang. Tayo pula tayo manalangin, mga minamahal. Walang imposible, walang mahirap sa ating mahal na Panginoon.
Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, sa mga oras nito, dinadalangin po namin, Diyos, hallelujah, ang mga prayer requests sa aming comment section sa araw na ito. Dalangin namin, mahal po, nabutin mo sila ng mapagpalang kamay, ang mga kahilingan nilang kagalingan, ang mga kalang mga prayer requests, kalang spoken request, letter request, mahal na Panginoon, granted prayers, O Diyos, at aming dinadalangin sa oras nito, unat mo mapagpalang kamay, ipatong ito sa aming mga ulo, anumang karamdaman naming taglay ay gumaling, problema na